masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa banal na misa pong ito ng ating pagpaparangal kay Santo Padre Pio bilang tanda ng pasasalamat sa diwa ng 4 na taong paglilingkod sa pambansang dambana, samahan po ninyo ako sa aking huling misa sa pambansang dambana bago sumabak sa panibagong misyon ng buhay sa Isla Verde. Ako po inyong ipagdasal upang sa banal na misang ito, sa pamamagitan ni Padre Pio, magkaroon ng lakas at katapatan para sa panibagong hamon ng buhay na kakaharapin. Kaysa po nito, ipagdasal natin ang lahat ng intensyon ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, nalungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si Saserdoting Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot-kibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi narinig ang kanyang tinig, sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka na muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na nagpapakababa ng pagkababae ang inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihiling." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama. Pagkatapos, sinipingan siya ni Elkana, si Ana, at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya ay kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo po ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napakadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo pong lahat.
salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Sa atin pong mabuting balita ngayon, kilala ng demonyo si Jesus. Ang isang magandang tanong. Kung ang demonyo ay nakakakilala kay Jesus, bakit minsan tayo ay gumagawa ng masama na parang hindi natin kilala si Jesus? Kung ang demonyo na kalaban ay kinikilala ang kapangyarihan ni Jesus, tayo ba bilang tao, kapag gumagawa tayo ng masama, pagpapakita ba iyon ng pagkilala natin kay Jesus? Kaya po minsan magandang tanungin ang sarili. Sino bang mas magaling? Ako ba o ang demonyo? Kapag ka ikaw ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapagpatawad, kapag ikaw hanggang ngayon ay si tentanay chismosa pa rin, kapag ikaw hanggang ngayon ay simbangan ng simbay madamot pa rin, abay magtanong-tanong ka at baka ang demonyo ay namamahinga na sa kanyang gawain. Baka ang demonyo ay natatakot na dahil sa kasamaan ng ugali natin, may kapalit na siya. Kaya ako minsan ay natatakot baka pag ako'y namatay, ay baka mawala ng pwesto sa impyerno si Satanas at palit na kami sa sama ng ugali ng pare. At yun ay magandang tanong sa atin araw-araw. Kung itong demonyo na kilala ni Jesus ay kumikilala sa kanyang kapangyarihan, bakit minsan hindi tayo makakilala sa kapangyarihan ng Diyos? Bakit may mga pagkakataong sinusuway natin ang utos ng Diyos na parang ayaw natin siyang kilalanin? Yun ang hiwaga ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Hindi niya ipipilit sa iyo na kilalanin mo siya.
Pero sa kabila noon, hindi mababago ang kanyang pag-ibig sa iyo. Hanggang yung pag-ibig na iyon, ang unti-unting magpaunawa sa iyo, aba, tayo muna, nakakahiya na. Baka ang aking mga ginagawa ay hindi na ayon sa pag-ibig ng Diyos. At doon pumapasok ang pagbabagong loob ng tao. Kailan dadating iyon? Hindi natin alam. Pero dadating iyon kapag sinimulan mong kilalanin si Jesus. Kaya magandang tanong sa sarili, mga minamahal, kilala ba natin talaga si Jesus? Ang atin bang pagsimbang ito, ang atin bang pagdadasal na ito, ang atin bang pagnonobena, ang ating mga pagrorosaryo, ay paraan ng pagkilala natin sa Kanya? Dahil kung talagang kilala natin si Jesus, makikita ng ibang tao sa ating buhay ang paggalaw ni Jesus. Kapag ka hanggang ngayon, pinangingilagan ka pa rin ng iyong mga kasama sa bahay, ayaw kang kasama ng iyong mga kapitbahay, ayaw kang makasama pagka mamamasyal dahil sa sama ng iyong ugali, o sinong nakikilala ng mga tao sa atin? Kaya po magandang pagnilayan at laging tanungin ang sarili, sa akin bang ginagawa? Nakikita ba ng ibang tao ang paggalaw ng Diyos? Dahil magsisimulang makita ng ibang tao ang paggalaw ng Diyos kapag sinimulan mong kilalanin si Jesus sa iyong buhay. At ano ang mga bagay na magpapakitang kinikilala natin si Jesus? Ito yung pagkatapos ng mga pagdadasal na ganito, ito yung pagkatapos ng mga pagmimisa, ito yung pagkatapos ng pagrorosaryo, unti-unti kang pinababait ng mga bagay na ito. Ito yung pagkatapos mong sumimba sa Padre Pio, mapapaisip kang, kausapin ko kaya ang kapitbahay kong matagal ko nang hindi nakakausap? I-chat ko kaya ang aking nanay at kapatid na matagal ko nang hindi nakaka-chat? Dahil ang sama ng loob, tanda ng hindi pagkilala kay Jesus. Pero ang unti-unting pagmamahal, unti-unting pagtatry na magpatawad, ang unti-unting pag-unawa, ang unti-unting pagpapakabuti, mga bagay na aakay sa atin para makilala si Jesus at makita si Jesus sa ating buhay. Sana po mga minamahal, sa tuwing tayo dadalo ng misa, sa tuwing tayo magdadasal, sa tuwing tayo magrorosaryo, unti-unti tayong binabago nito. Kung ang demonyo'y nakakakilala kay Jesus, tayong mga Kristiyano ay mas dapat unang nakakakilala sa Kanya. At mapapatunayan nating nakikilala natin siya kapag nakikita ng ibang tao ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay, sa ating pagpapatawad, sa ating pag-unawa, sa ating pagmamahal sa kapwa. Kaya kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataong makilala ka sa aking buhay. Hayaan mong sa kabila ng aking mga pagkakasala, ng aking kahinaan, ng mga bagay na hindi ko kayang gawin, patuloy akong makapagpatuloy at makilala ka, upang sa aking pakikipagkapwa, sa aking pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa, makilala ka ng iba sa aking mga ginagawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog ng bayan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikiyaming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamat ang kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at
sa iyo nga mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, pindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan lamang pong mga patalasta sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan
Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ngayon pong darating na January 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras po ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon. Kayo po, lalo tigit ang inyong mga may sakit, ay inaanyayahang makiisa. Kaugnay po nito, patuloy nating ipagkakaloob ang ating mga libreng gawain ng iba pang pagpapagaling mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Meron tayong mga spiritual counseling at direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin po nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos pong nangangailangan, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa opisina para po sa mga registration at sa pa-reservations. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin po tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya, lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo pagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Palaging kilalanin si Jesus sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Diyos ko fortune nga lang ibinigay, sa'yo ng iyong butihing magulang. Tanging pangarap mo'y ang makapag-aral at maging alagad ng buong may kapal.
madasalin, di mo alintana, anumang gawain. Itong paglalaro di mo napapansin, Padre Pio, o Padre Pio. Maraming salamat sa awat tulong mo, Padre Pio, o Padre Pio. Maraming salamat sa langit paggabay mo. Sa iyong pagyaon, di pa rin natatapos ang pagliligtas mo sa Panginoong Diyos. Mga daing namin at mga pagluto